Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa malakas at madaling makapagpalungkot sa atin ay yung mga tinatawag nating unfulfilled promises and expectations. Yung mga pangako sa atin na napako at yung mga napag-usapan natin ng tao pero hindi naman ibinigay o tinupad ito. May mga tao po kasi talaga na hindi marunong tumupad sa pangako. At may mga tao rin po talaga na hindi ino-honor ang mga bagay na napag-usapan. Sa kabilang banda, may mga tao rin naman na gustong tumupad ng pangako. Gustong i-honor kung ano yung napag-usapan. Kaya lang, may pagkakataon na biglaan, may problemang mararanasan na nagiging dahilan upang hindi nila matupad ang mga pangako o napag-usapang yan. Ito po ay isang katotohanan ng buhay na dapat po nating tanggapin upang hindi tayo mapako sa kalungkutan at panghihinayang. Dito naman po papasok ang kaibahan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya ang kanya mga pangako ay tiyak nating po pwedeng asahan. Amen? Amen po ba? Parang napipilitan lang kayo sumagot. Father naman kasi, hanggang ngayon di ko pa nakukuha yung hinihiling ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin maayos ang buhay ko. Hindi pa rin nagbabago. Yung ipinagdarasal kong magbago. May sakit pa rin ako, may sakit pa rin ang mahal ko. Namatay nga po yung isa pang pinagdarasal. Something like that. Di po ba? Kung minsan nasasabi rin natin yan, kasabay ng tanong na, ang Diyos nga ba ay marunong tumupad sa pangako niya? Nandiyan nalulungkot na tayo. Nandiyan nagagalit na tayo. Hindi ko naman po sinasabing hindi natural na maramdaman natin yan. Pero tanungin muna po natin, kung yung bang pangako ng Diyos allegedly na pinangahawakan natin, ay totoo nga bang ipinangako ng Diyos sa atin? Sabi ko po yan kasi sa isang parte ng talinghaga sa ating gospel reading ngayon ay narinig natin ang pagrereklamo ng mga naunang nagtrabaho doon sa nagpatrabaho dahil nakatanggap sila ng sweldo o upa, nakatumbas din, katulad din ng mga nahuli lang nagtrabaho. Sa madaling salita, nag-expect sila ng mas malaking upa o sweldo. But the point is, hindi naman yun ang ipinangako nung nagpatrabaho sa kanila, di ba? So, ba't malulungkot sila and worse? At magagalit sila? Ang tanong ay, ilan kaya sa atin ang tulad ng mga ito? Feeling entitled for something that God did not really promise. May I remind you mga kapatid, hindi pinangako ng Diyos na mawawalan tayo ng problema sa mundong ito. Habang nabubuhay tayo, nandiyan siya ang problema. Yes, mayroong masasolve. Pero, may darating pang iba. In fact, may mga problema na po pwedeng in our lifetime, here on earth, ay hindi masolve talaga. Pwedeng hindi talaga kang magbago. Ang asawa mo, ang anak mo, pwedeng hindi ka talaga gumaling sa sakit. Pwedeng hindi mo talaga maabot ang pangarap mo. Pwedeng hindi mo talaga makuha yung saktong hinihiling mo. Kasi hindi ipinangako ng Diyos sa atin ito. Hindi pinangako ng Diyos sa atin na yayaman tayo or at least gaganda ang ating buhay kapag tayo sumunod sa Kanya. And yes, kahit pa tayo magsikap pa. Hindi pinangako ng Diyos na kapag tayo nagsisi sa kasalanan, yung consequence dito sa lupa, hindi na natin maranasan. Kaya yes, kahit na lubos na ang pag-isisi mo, pwede ka pa rin magkasakit.
Pwede ka pa rin bawian ng buhay. Pwede ka pa rin maghirap. Pwede ka pa rin malagay sa alanganin. Pwede ka pa rin managot sa ginawa mo. Hindi rin ipinangako ng Diyos, kaugnay nito, na ang lahat ng mga nagkakasala sa mundong ito, sa buhay na ito ay mananagot. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit minsan, madalas, may mga nakalulusot talaga. Because following Jesus or being a Christian is not really about us. It's really about God. Ito'y tungkol sa pagsunod natin sa Kanya. Pagtitiwala natin sa Kanya, pag-alay natin ang buhay sa Kanya. Siya ang nagpapatrabaho, siya ang nag-uutos, at ang terms niya, ang siyang masusunod. Kaya nga, nagkalat sa Bible yung encouragement sa atin na magdasal, sumampalataya, magtiwala, maging matyaga. Kasi ina-anticipate na ng Diyos, given na para sa Diyos, na makararanas at makararanas talaga tayo ng problema. Pero kahit ang mga problemang ito ay kailangan natin upang maging matatag tayo, upang sa Diyos ay mas maging malapit tayo, upang mas maging tunay ang pananampalataya natin, upang matanggap natin ang totoong ipinangako ng Diyos sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Na kapag nakamit na nga po natin, ay marirealize natin na talagang sulit ang lahat ng mga hirap na ating pinagdaanan. Totoo po na mahirapan po kayong tanggapin itong sinasabi ko kung ang pangako ng Diyos ay ifo-focus lang natin sa pag-solve ng problema natin. Ifo-focus lang natin sa pagganda ng buhay natin. Ifo-focus lang natin sa pagkakamit ng mga bagay na hinihiling natin. Totoong may blessings. Totoong blessings ang lahat ng yan. Pero dapat hindi tayo ma-focus yan sapagkat ang ultimate na pangako ng Diyos sa atin, buhay na wala hanggan. Kaugnay nito, pangako ng Diyos sa atin, kapayapaan na hindi ma-explain naman. Kapayapaan sa gitna ng mga problemang naranasan. Tunay na kaligayahan kahit sa mga simpleng bagay lamang. Ipinangako ng Diyos sa atin na kung hihilingin natin, patatatagin niya ang pananampalataya natin. Na kung gugustuhin natin, patatatagin niya ang pag-asa natin. And that is in spite of our suffering. Yun talagang ang pinangako ng Diyos sa atin. Ang culmination nga ay buhay na wala hanggan. Yun ang dapat nating asahan. Sapagkat yun ang talagang makakamit natin sa tulong ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi na wag na tayo magpasalamat sa Diyos kapag malusog tayo, kapag okay ang buhay natin, kapag wala tayong ganong problema, kapag naabot natin ang mga pangarap natin. Because these are also blessings. Pero wag tayong mapako lamang sa mga ito sapagkat may mas mga mahalagang blessing kesa dito. At yun, ultimately talaga, ang ipinapangako sa atin ng Panginoon. And so, tanungin natin ang ating sarili kapag nagtatampo tayo sa Diyos, kapag nalulungkot tayo. At para hindi rin tayo mapako sa lungkot, sa tampo. Yung bang ina-expect natin ay bibigay ng Diyos sa atin, ay talagang ipinangako niya sa atin. Sana lawakan po natin ang isip natin at mangyayari lamang po yan kung talagang ang Diyos, ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, ang siyang blessing na talagang pinaka-person natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Amen.